Ka-Express, mainit na mainit ang ginaganap ng Gilas Pilipinas practice ngayon, lalo na sa pagdalo ng ating pambansang pag-asa na si Kai Sotto para sa ikalawang sunod-sunod na linggo. Ang presensya ng 7'3" big man ay laging pinag-uusapan, lalo na't patuloy ang kanyang pagbangon mula sa kanyang ACL injury. Sa nakarang linggo, bagamat present siya sa ensayo, hindi pa siya nakasama sa mga scrimmages. At ngayon, ang malaking katanungan ay kung tuluyan na bang maglalaro si Kai sa mga drills na magbibigay ng mas malinaw na indikasyon sa kanyang kahandaan. Bagamat hindi pa siya inaasahang maglalaro sa nalalapit na FIBA Asia Cup, ang kanyang regular na pagdalo sa mga trainings ay patunay sa kanyang commitment sa kupunan na siyang mahalaga para sa team chemistry at sa mas pangmatagalang plano ng Gilas program. At bukod pa rito, isa pang nakakagulat na dagdag sa Gilas practice ay si Renz Abando. Sariwa mula sa kanyang kampyonato sa Jones Cup kasama ang Strong Group Athletics. Si Renz ay inaasahang magdadala ng bagong energy at opensa sa kupunan. Siya, kasama sina RJ Abarrientos, Xavier Lucero at Roy Rosario ay kabilang sa 4 na bagong dagdag ng Gilas pool para sa FIBA Asia Cup. Ipinapakita nito ang determinasyon ni Coach Tim Cone na mas palawakin ang pool at magkaroon ng mas maraming option para sa iba't ibang sitwasyon sa laro. Ang husay ni Renz sa pag-atake at ang kanyang kakayahang mag-ambag sa depensa ay malaking tulong, lalo na sa pagbuo ng isang flexible at hybrid lineup na kailangan upang makipagsabayan sa mga powerhouse team sa Asia, lalo na sa mga Oceania Giants tulad ng Australia at New Zealand na nasa isang kontinente na rin. Ang lahat ng mga mata ay nakatutok ngayon sa pagbuo ng Final 12 na sasabak sa tune-up game laban sa Macau Black Bears ngayong July 28 sa Smart Araneta Coliseum. Ang laban na ito ay hindi lang basta tune-up, ito ang magsisilbing send-off game ng Gilas bago sila lilipat patungong Jeddah, Saudi Arabia para sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa August 5 to 17. Mahalaga ang huling pagsubok na ito upang masubukan ang bagong pinagsamang triangle offense, ang mga naitatag na chemistry sa pagitan ng mga veterano at bagong mukha tulad ni na AJ Edo at Justin Brownlee na bumabalik na rin sa practice. Samantala, hinihintay pa rin ang pagbabalik ni na Junmar Fajardo, Sergio Perez at Calvin Oftana mula sa PBA Finals. Ang mga kasalukuyang nasa pool ay handang patunayan ang kanilang kakayahan. At ayon kay Coach Tim, hindi pa written in stone ang 12-man lineup na nagbibigay ng pagkakataon sa bawat manlalaro na ipakita ang kanilang pinakamahusay na laro. Ang Macau Black Bears ay hindi biro. May kakayahan silang magbigay ng magandang laban at tinalo pa nga ang Chinese national team noong nakaraang taon. Ito ang magiging isang tunay na pagsubok sa Gilas. Lalo na target nila ang redemption arc matapos ang kanilang 1-3 record sa 2022 Asia Cup. Ang Gilas ay nasa Group D kasama ang Chinese Taipei, Iraq at New Zealand. Ang bawat detalye sa ensayo at sa tune-up game na ito ay mahalaga para sa kanilang kampanya sa Asia Cup at sa mas malaking layunin na makasiguro ng pwesto sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang paghahanda ay critical at ang buong bansa ay naghihintay kung sino ang mga mapipiling bayani na magdadala ng bandera ng Pilipinas. At sa patuloy na paghahanda ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na FIBA Asia Cup, bawat Monday practice ay magiging isang crucial na yugto sa pagbuo ng pinakamahusay na kupunan. Hindi lang ito basta ensayo, ito ay isang proseso ng pagpili, paglinang at pagbuo ng chemistry na kailangan upang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na bansa sa Asia. Ang presensya ng mga pangalan tulad ni Kai Sotto at Renz Abando sa mga training session ay nagbibigay ng senyales sa ambisyon ng Gilas na makakuha ng redemption matapos ang kanilang nakakadismayang 1-3 record noong 2022 Asia Cup. Bagamat si Kai ay patuloy pa rin sa kanyang recovery at hindi inaasahang maglalaro para sa Asia Cup, ang kanyang pagdalo sa mga practice bilang cheerleader o supporter ay nagpapakita sa kanyang commitment sa kupunan at ang pagpapanatili ng koneksyon sa ating national program na siyang mahalaga para sa kanyang matagalang papel sa Gilas. At ang pagpasok ni Renz kasama sina RJ Abarrientos, Xavier Lucero at Roy Rosario sa expanded pool ay nagbibigay ng mas malalim na bench at mas maraming option para kay Coach Tim. Ang mga players na ito ay magdadala ng sariwang energy at iba't ibang skill sets na magagamit sa iba't ibang senaryo ng laro. Ang mabilis na pag-angkop ng mga bagong players sa triangle offense ni Coach Tim ay isang hamon at opportunity. Ang layunin ay makabuo ng isang kupunan na hindi lang puro talento,
kundi isang unit na may kakayahang mag-adjust, mag-execute at lumalaban ng buong puso. Ang bawat player mula sa starters hanggang sa huling miyembro ng bench ay may mahalagang papel sa pagkamit ng tagumpay at ipinakita ng mga additions na ito na ang Gilas ay naghanap ng tamang balanse ng veterano at kabataan, ng karanasan at kagutuman na manalo. At ang nalalapit na tune-up game laban sa Macau Black Bears ngayong July 28 ay magiging isang litmus test para sa Gilas. Hindi lamang ito isang friendly game, kundi isang kritikal na pagsubok bago ang Asia Cup. Ang Macau Black Bears na dating tinalo ang Chinese national team ay magbibigay ng sapat na hamon upang masubukan ang Gilas sa ilalim ng pressure. Ito ang huling pagkakataon para kay Coach Tim na masilayan kung paano magpe-perform ang kanyang kupunan sa isang competitive environment. Lalo na't marami pa ring key players ang inaasahang babalik mula sa PBA Finals. Ang laro ring ito ay magsisilbing send-off game ng Gilas kung saan makakatanggap sila ng suporta mula sa kanilang mga tagahanga bago lilipad patungong Jeddah, Saudi Arabia. Mahalaga ang bawat possession, bawat defensive stop, at bawat offensive set play sa laban na ito upang masiguro na ang sistema ay gumagana ng maayos. Ang Gilas Pilipinas ay nasa Group D ng FIBA Asia Cup, kasama ang Chinese Taipei, Iraq at ang formidable na New Zealand. Ang paghahanda laban sa mga kalaban na ito ay nangangailangan ng masusing pagpaplano at pagpapatupad ng diskarte. Ang kasaysayan ng Gilas sa 2022 Asia Cup, kung saan sila ay nakakuha lamang ng isang panalo laban sa 3 talo, ay nagtutulak sa kanila na maghangad ng redemption arc. Sa ilalim ng pamumuno ni Coach Tim, ang kupunan ay naglalayon na ipakita ang kanilang kakayahan at itatag muli ang kanilang dominasyon sa rehiyon. Ang paggamit ng triangle offense ay patuloy na ini-integrate na siyang nagpapahintulot sa flexibility at hybrid lineups, lalo na laban sa mga malalaking kalaban. Ang bawat desisyon, bawat adjust, ay bahagi ng mas malaking strategy upang makamit ang tagumpay sa Asia Cup at sa mga susunod pang laban sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sa bawat pagpikit ng mata ng isang basketball fan sa Pilipinas, ang Gilas ay isa sa mga unang pumapasok sa isip. Ngayon habang papalapit ang FIBA Asia Cup, ang focus ay nasa bawat manlalaro na pumapasok sa practice, bawat dribble, bawat shot at bawat defensive stance na kanilang ipinapakita. Ang pagdalo ni Kai sa ikatlong Monday practice ng Gilas, bagamat limitado pa rin ang kanyang partisipasyon sa scrimmages dahil sa kanyang ACL recovery, ay nagbibigay ng positibong senyales. Ang kanyang pisikal na presensya ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga kapwa niya manlalaro at nagpapatunay sa kanyang long-term commitment sa Gilas program na siyang inaasahang magiging mahalaga para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.